Kung ang UN ngayon nagmimistulang, sorry po no, sa salita na para bang inutil kapag ang nagkakamali na superpower gaya ng Amerika, hindi ba ngayon ang dapat nating asahan din ay ang Estados Unidos, ang kanilang lehislatura, ang kanilang kongreso? Kung sila ay ipinapangalandakan na sila ay para sa demokrasya, hindi ba sila ay para sa human rights? Sila ay para sa kapayapaan, hindi ba dapat ngayon ang obserbahan natin ano ang magiging kilos desisyon dito ng kanilang legislatura to make Trump accountable sa kanyang naging desisyon? Mm. Oo, Ted, kasi ang struktura ng US government, katulad natin, no? Separation of powers, divided ang power, hindi concentrated ang power sa iisang branch ng government. Pero unfortunately at present, no? Dominated ng partido ni Trump, both the House of Representatives and the Senate. And therefore, mahihirapan yung opposition party, yung Democrat Party, to assert and to hold even inquiries and ask accountability over this action of the US and its foreign policy. Um, Medyo mayroon ding complication to, Ted, kasi nung 'di ba yung si Trump America first siya, no, yung kanyang MAGA, no. Part nung MAGA base yung tinatawag natin mga isolationist. Anong ibig sabihin nun? Ito yung mga Amerikanong politiko at mga Amerikanong grupo na ang gusto nila sa Amerika, wag makialam sa usapin at sa mga galawan ng ibang bansa at tumutok lang domestically. Kumaga parang sinasabi nila, ang dami na nating problema dito sa Estados Unidos, tas yung US, parati na lang nasa labas, kala mo policeman of the world, puro palpak naman. In fact, marami doon yung bumoto kay Trump, no? Yung ganung klaseng sentimiento. Ngayon, mahirapan silang i-reconcile yung itong nangyari sa Venezuela kasi ito yung pinakaayaw nilang gawin ng Amerika. So, I think magandang tignan kung magkakaroon ng pagbabago sa komposisyon no, ng US Congress dahil may papalapit na midterm election sila no? And if magkaroon man ng ibang komposisyon, meaning mabalik sa Democrats yung majority either ng House or ng Senate o ng pareho, baka magkaroon ng mas pag-uusig o mga inquiries dito sa ginawa ni Trump sa Venezuela. Kasi yung pagdakip kay Maduro, Ted, huling action na lang to. We know from news na nagpapasabog siya ng mga barko coming from Venezuela for months. No? So, parte pa yun nung mahabang, I think, issues na ilalapag kung sakaling yung Kongreso sa US magbago ng komposisyon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!